Okay. Heavenly Father, good morning. Salamat kayo, Lord, for waking us up again. Thank you for this great morning. Lord, we love you. Thank you for the revelation na imong ginhatag sa mua. Every day, we ask your Holy Spirit that you will speak to us today. Give us revelation of your word. Give us wisdom on how to apply it in our lives. Be with us, Holy Spirit. Pasabta mi sa imong pulong. In Jesus' name. Amen. Good morning. So we are now in Romans 4. So tanawan nato diri no nga gina-emphasize ni Paul nga wala ta niya gidawat sa Ginoo pinaagi sa good works, but gidawat ta sa Ginoo pinaagi sa ato ang faith, sa atong pagtuo. And dili pasabot nga walay lugar ang good works, but naay lugar ang good works sa Ginoo after nato nagtuo sa iyaha by faith. So dili makredit ang atong good work sa Ginoo sa as a basis sa pag-forgive niya sa tuwa, o as a basis nga ma-justify ta, para sa basis nga may mutang righteous in the eyes of God. It is by faith alone. So pag abot diri sa verse 1 to 3, so ana siya diya, what then shall we say about what then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? For Abraham was justified by works. He has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Mo bitaw akong pangutana pud tong una, kay nganong nalangit man si Abraham nga wala pa man si Jesus Christ ato nga panahona. Kay makita ninyo, di ba? Niya na tong rich man, Father Abraham, panauga diha, katong magpanaog kag isa diha, even katong poor, si Lazaro, sa to, basta na siya gusto panaugon dito sa langit para sultian niyang mga igsoon. Kinsa gitawag niya dito? Si Father Abraham. So kung tanawon nimo, bitaw no, naa dito si Abraham sa langit nga wala pa si Jesus Christ. Giunsa niya pagsaka dito niya ang ato ang nasabtan is maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Na wala pa man si Kristo atong panahon na, giunsa niya pag-adto sa langit. Mao ni ang gina-emphasize ni Paul. Ani nga sa verse 1. Yan na siya diha. Verse 2. For Abraham was justified. For if, yan na siya, si Abraham na justify siya by works, he has something to boast about, not before God. So kung ang basis nga na justify or na forgive si Abraham pinaagi sa iyang good works, makapanghinambog siya sa iyang good work, dili ang Ginoo ang iyang mapanghambog. For what does the scripture says, niya na siya sa verse 3, Abraham believed. So gina-emphasize diri ni Paul nga pinaagi di ay sa iyang pagtuo, trust sa Ginoo, trust sa promises sa Ginoo. He was credited to him as righteousness. So clear kayo ang scripture nga pinaagi sa pagtuo ni Abraham sa Ginoo, mao'y nakaluwas sa iya. Na-credit siya,
na credit to him ang righteousness. So nahimo siyang right in the eyes of God, dili filthy rags ang iyang gihimo. Na justify siya, pinaagi sa iyang pagtuo. Basaon na to. Kung sabi di ang promise ni God kay Abraham, no? Ang gingon ni God kay Abraham sa nato diri sa, sige sugdan nato sa Genesis 15 verse 1 to 5. Genesis 15 verse 1 to 5, basaon nato. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be great." Niya na ang Ginoo kay Abraham. So na-promise si God kay Abraham. Abraham said, "O Lord God, O Lord God," niya na siya diha, "what will you give me, since I am childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus." And Abram said, "Since you have given me no offspring," niya na siya diha, "since you have given me no offspring to me, one born in my house is my heir." Then behold, the word of the Lord came to him, saying, "This man will not be your heir." So dili ano siya tawag ani, Ismael ang iyang heir, yan ang Ginoo. "But one who will come forth from your own body shall be your heir." Yan ang promise sa Ginoo sa iya. And he took him outside and said, "Now look towards the heavens and count the stars, if you are able to count them." And he said to him, "So shall your descendants be." So, makita nato din in verse 5, in verse 6 niya siya. Then, bantayan ninyo ni nga word. Then he believed. Oh. Na-promise si God kay Abraham, nga even wala siya anak, nga na siya magkaroon kag anak. Then na-promise si God nga, "I am your shield." Yan na ang promise ni God kay Abraham. Then na kay reward, yan na ang Ginoo kay Abraham. Then unsa man ang tubag din unsa may gihimo karon diri ni Kwan ni Abraham. Then he believed. Asa? In the Lord. And niya na siya dito, he reckoned it to him as righteousness. So nahimong right in the eyes of God si Abraham because sa iyang pagtuo. So nakuha ninyo nga unsa may pasabot di ay sab, then he believed. Ang believe man gud nga word is ang meaning ana is aman, which means amen. And unsa may pasabot sa amen, di ba? It shall be so. Yan siya diha. It will be so. Yan siya diha, no? Na everything imo ang gisulti or everything akong gipangayo, nagtuo ko nga ihatag na nimo sa kuha. Mo na nga niya na siya dito, then he believed. So katong faith, katong trust, katong amen, katong pagtuo ni Abram, mao'y naka-credit sa iya sa righteousness sa Ginoo. Na-credit sa iya ang righteousness sa Ginoo pasabot nga na-align or nakuha niya or na-meet niya ang standard ni Lord sa iyang kinabuhi because of his faith. No? O na nga, mao di ay ni, ko kay, tagal na mangutana po, yun sa pagluwas anak ni Abraham, wala pa man Jesus Christ, nga, bitaw, no? Gana po ko ba? So, dire, isa-isa ni Paul, nga pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa promises pinaagi sa pag-trust, pag-promise ni Lord, ay ni God kay Abraham, nagtuo siya. O na credit sa iya ang righteousness. So, kasi tawag na nahimo siyang right with God.
na justify siya sa iyang mga sala, pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Nakuha na to. So in verse 3, di ba? Yang ingon niya, Abraham believed God. Same dito sa Genesis 15 verse 6, he believed God, niya na siya diha, and it was credited to him as righteousness. Same sa to Kung mo believe ka sa Ginoo, mo believe ka nga gipadala niya si Jesus Christ, nga siya ang nagluwas sa atoa, then mahimo kang right with God, not by good works. So, sa asa karon nagmanifest ang good works ni Abraham? After niya gituuhan si God, nagmanifest ang good works. So walay good works. Walay labot ang good works nga ma-justify si Abraham. But ang good works nagmanifest after nagtuo si Abraham kang God. So pasabot, like for example, giingnan siya ni God nga i-offer ang imong anak nga si Isaac. Ang good works ni sunod after sa iyang faith diha sa atong amahan. After sa iyang faith sa Ginoo. So pasabot nga nyaon saan na lang giingon sa James 2 pastor. 'Di ba nga sa James 2:17 nga faith without work is dead. Now, kung tanawon nimo ang tinuod nga naa kay pagtuo sa Ginoo, ang tawag ana is dapat it is a living faith. Pasabot nga gatuo ka sa Ginoo and nagatubay ka karon sa iyang gusto ipahimo sa imuha. That is a living faith. Ang mag-produce og good works ba sa imuha, mag-start ka kabag-o sa imong kinabuhi, kinagtuo ka sa promises sa Ginoo, nagtuo ka sa Ginoo nga bag-ohon jud kaniya, musunod ang imuhang lawas og himo og good work. Timailhan nga wala jud kay faith sa Ginoo or dead ang imong faith. Duha man gud nga faith, living faith and dead faith. Ang dead faith is intellectual lang nimo ba kanang nagtuo ko sa Ginoo in your mind pero dili mo sunod ang imong lawas. So duha na, kung tinuod nga nag-trust ka, nag-believe ka sa Ginoo, musunod ang imong lawas nga maghimog maayo. Kay nga naman maayo man ang imong gituuhan, musubay ka sa promises ni Lord. Ang dead nga faith is nagtuo ra ka sa Ginoo, sama ni Satanas, gatuo man siya sa Ginoo pod, nagtuo siya nga naay Ginoo. Pero ang iyang aksyon dili mo subay sa iyang pagtuo. Intellectual faith lang ang tawag ana or dead faith. So pwede nimo na karon nga ma-compare kung unsa jud imong pagtuo karon, kung dead faith ba or living faith or active nga faith. Kay ang active na faith no, i-commit man na nimo ang imong life wholly sa Ginoo. Once nga gidawat nimo siya, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior, ang imuha ng pagbuot ang matuman sa akong kinabuhi. Let your will be done. Ang imuha ng ways ang matuman. That is a living faith. Nya, kung madagma ka nga, Lord, dili jud nimo ni pagbuot sa akong kinabuhi. Then, maningkamot ka karon nga ma-align ang imuhang sarili nga maghimog good works diha sa imong pagtuo. Dili nga maningkamot ka para magkuan ka, maluwas ka. No. Motuo sa ka sa Ginoo and ang resulta sa imong pagtuo, musunod ang imuhang pagkamaayo. Nakuha na to. Paras ning ako ang kauban nili sa balay. Siya mismo ang nag-decide. Nga na siya nga, Lord, pasaylo ajud ko, mali ni akong nahimo. Dili jud nimo ni gusto, Lord. Sorry jud kaayo. Ana siya. Then unsa yang gimo, Holy Spirit, tabangi ko nga mabago ko sa akong kinabuhi. Kaulo ba mo unsa yang gimo? In align sa iyang pagtuo nga bag-ohon siya sa Ginoo. Wala na siya ni adto sa tindahan aga-standby. Wala na siya ni palit og balik og sigarilyo. So
Niduol siya sa ako gahapon. Yeah, ana siya bang. Ginatabangan jud ko sa Holy Spirit. Ngano man, duha ka adlaw na ko ba wala ka sigarilyo, makaya man di ay no kung magpangayo kag tabang sa Ginoo. Ana siya. So see, nagtuo siya sa Ginoo nga bag-oon siya. Nagtuo siya sa Ginoo nga giluwas siya. Ang iya karong desisyon na align sa gusto sa Ginoo nga bag-oon siya. Na siya gihimo karon nga gi-align niya iyang faith si pagtuo. Mao na nga kung naara kay pagtuo, wala kay aksyon, dead na siya nga faith. Dili pwede nga, oh nagtuo man ko sa Ginoo, pero wala di mo gina-align imong pagtuo sa imong aksyon. So kailangan nga para sa ato nagtuo si Abraham nga ang Ginoo mohatag sa iyang offspring kay wala goy anak ato si Abraham og Sarai. So makita ninyo nga nagtuo siya sa Ginoo, maski niana ang Ginoo saya ihalad imong anak, gihalad yun niya iyang anak nganuman nagtuo man ko sa imuha nga ikaw nagsulti ani nga ikaw mohatag og offspring sa kuha, ihatag na ko ni sa imuha. Mao na nga gitawag siya nga father of faith. Kay nganuman wala pa ko'y Bible ato nga panahon na. Oh. So ang Bible baya, ang word baya, ang command baya sa Ginoo, di ba? Nigawas na siya 400 years after pa kay Abraham. Oh. Mo nagitawag siya nga father of faith nganuman nagtuo ra siya sa Ginoo. Ngunana ba nga kita nga mga anak ni Abraham, mao na nga kita ang mga descendants ni Abraham, nga na po dapat atong pagtuo. Ma-align jud ang ato ang aksyon sa ato ang pagtuo. Dili lang gatuo ra ka by word. Satanas kabalo po na siya nga nay Ginoo. Di ba na siya dito katong time nga sa 300 kababoy? Oh, son of God. Okay, lagani siyang son of God no. Nga nay baka sa amoa kay imuha naming i-condemn sa hell. Nganong sayuman, yan ang yawa kabalo yun ni sila. So ang yawa kaila yun sa Ginoo. So unsa may diferensya nimo karon nga naa kay pagtuo sa Ginoo ug ang sayawa? Ang yawa dili ma-align ang ilahang pagtuo kang Kristo sa ilahang aksyon. So kung ikaw karon naminaw, tinuod jud nga gatuo ka nga bag-ohon ka sa Ginoo, i-align ang imong desisyon diha sa imong pagtuo sa Ginoo. Sama ni Abraham. Amen. So sa iyang gingon, amen to God. So nagtuo ko, na siya. Verse 4. Now to the one whose works, verse 4 na ba ta? So, yes, verse 4, niya na siya diha. Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due. So, tinuod yun, no? Kung ikaw maningkamot ka para maluwas ka, ang ihatag sa imuha is dili grasya, dili gift sa salvation, but ang ihatag sa imuha is sweldo. Yang gingon diha, di ba? Now to the one who works, kanang maningkamot ka ba nga ang imuhang good works ang makaluwas, ang ginistoryahan nato diri before ka maluwas, before ka mapasaylo sa imong sala, unya gusto jud nimo good works, dili nimo magdawat ang gift sa Ginoo, but unsay madawat nimo wages niya na siya diya, sweldo. Makita bitaw nimo nga diba katong babae nga nakot in adultery, katong stone to death nila. Kung tanawon ninyo, na lost ang mga Pharisees dito, ngano man, nakapangayo og pasaylo ang babaeng nga nakot sa adultery. Pero ang kapasayloan wala nahatag dito sa mga Pariseo. Ngano man, gusto man gud nila maluwas by good works. By good works ba? So, kung good works ang ilahang standard dito sa pagkaluwas, wala nila to na meet. Mao to ni uli gyud sila nang hawa sila ngano man
ang basis sa ilang salvation is good works man. Samantalang kining babae, no, ni humble down diha sa Ginoo, dawat yun niya nga makasasala siya, ipasaylo siya sa Ginoo. After napasaylo sa Ginoo, unsay gingon sa Ginoo, go and sin no more. Ang imuha yung pagtuo nga napasaylo ka, you will not go and sin no more. Dili na ka magpadayon ba sa imong sala. Ano man nagtuo man kag ipasaylo na ka sa Ginoo. Haba mo diha. So mao na nga si Jesus Christ niani siya dili jud para sa mga righteous sama atong mga Parisiyo. Niani si Jesus Christ para jud sa mga nag-acknowledge ba nga nakasala sila. Sama pod aning Samaritan woman ba nga humble. I-accept nimo nga nakasala ka, madili nimo kaya, luwason nimong sarili. Then acknowledge nimo nga sinner ka, dawaton nimo ang Ginoo and willing ka magrepent, then pasayloon ka sa Ginoo. Then iyang gingon diri sa verse 5, but to the one who does not work. Oh. Yang yun rin, klaro kayo. But to the one who does not work, pasabot nga, wala ka maning kamot para pasayloon ka sa Ginoo. But believe, niya na siya dira. Pero nagtuo siya diya sa Ginoo, who justifies the ungodly, his faith credited as righteousness. So, pasabot nga, maski unsaon paningkamot sa tao, nga para mapasaylo, ang iyang gingon diya, dili jud ka mapasaylo, pero katong mga makasasala, kita tanan nga makasasala, nga wala naningkamot nga mangayo nga mapasaylo pinaagi sa atong good work, and nagtuo ka diya sa Ginoo, your faith is credited as righteousness diya sa Ginoo. Pasabot nga pasayloon jud ta sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagtuo, dili sa good work. Amen. So klaro kaayo nga ang kapasayloan diya ra jud sa atong pagtuo sa Ginoo, dili sa good works. So napadiri isa si David. Oh. Nga nauna man ikamatay si David before niabot Jesus Christ. No? Ano niya ba? Tama, no? Si Abraham, nauna man ikamatay before niabot Jesus Christ. Si David, niya na siya diri sa verse 6. Just as David also speaks on the blessings on the man to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are those transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. So tanawon ninyo, si David, gi-recognize pud niya ang Ginoo by faith. Na-justify si David, pinaagi pud sa iyang pagtuo. And iyang gi-emphasize dito nga, nagtuo siya, niya na siya, sa verse 8, blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Nagtuo siya nga ang kapasayloan, nagtuo si David nga ang kapasayloan sa sala is pinaagi pod sa ilang pagtuo sa Ginoo, dili sa good works. So makita bitaw ninyo si David. Kapila man na nagkasala si David. Namaklag siyang Batsiba, naa siya'y si tawag ani gusto pa niya ipa-abort ang bata, tapos naa pa siya murder, gipapatay pa niyang ang banang Batsiba, tapos nag-lie pa siya. Grabe kay ang sala ni David. Pero ngano man nga napasaylo si David.
because nagtuo siya nga ang Ginoo pasayloon siya kung mo-humble down siya sa Ginoo. Grabe ba ka-humble si David? Pasahon ninyo tibok Psalms. Tanawang kasing-kasing niya diya, ni sipyat si David. Imagine ninyo ang life ni David ato nga time. Wala pang Holy Spirit sa iya, pero grabe jud ang iyang, grabe yang kuan ba nga, Lord, pasaylo jud ko ani sa ako mga nahimo. No, kabalo ko na sakitante ka, mga ikog pasaylo ani. So nga, na-credit siya as righteousness. Na-credit sa iya ang righteousness, pasabot nga, na-justify siya sa iyang sala, and nadawat siya sa Ginoo. Nganuman, nagtuo man siya sa Ginoo nga pasayloon siya. So, asa na ta? Verse 9. Is this blessing then on the circumcised or on the uncircumcised also? For we say, faith was credited to Abraham as righteousness. How then it was credited? So, while he was circumcised or uncircumcised, niya na siya diri sa verse 10. Not while circumcised, but while uncircumcised. So, may masabot ani. Diri sa verse 10, 9 o 10, tanawon ninyo diri nga si Abraham na-justify siya, napasaylo siya sa imong mga sala, nahimo siyang right diha sa Ginoo. Kanus aman, before siya natuli. Mo nang gina-raise up nila diri, nga mo na gina-raise up di Paul diri nga concern nga how then was it credited? How come nga napasaylo si Abraham while he was circumcised or uncircumcised? Mo na question kay ang mga Jew manggod, ang circumcision, ang basihan nila nga nagtuo ka sa Ginoo. Nga you are one with God. Mo na ang basihan ni mo na ang distinction sa mga nagtuo sa Ginoo or dili nagtuo sa Ginoo kanang mga natuli dito sa panahon sa mga Israelita tuunang panahon. Pero dinhi na siya nga how then nga na-credit karon kay Abraham ang righteousness para ra ba ni sa natuli o dili natuli? Mo ni ang gina-raise up karon nga concern ni Paul. So na-declare si Paul ay si Abraham nga righteous before siya natuli. Mo na nga akong giingon sa inyo kaganiha nga ang nauna ang righteousness before natuli si Paul. Sa ato pa dili jud ang point dinhi karon ba nga na water baptized man ka or nag-bread breaking ka, once nga nagtuo ka sa Ginoo, ang imuhang pagtuo ang naka-credit sa imuha. Dili ka ng water baptism. Ang water baptism, it is a seal sa imuhang righteousness. Nga, sige Lord, nagtuo ko sa imuha, okay, nag-surrender ka sa imong life sa Ginoo, ang seal sa imong righteousness is kanang water baptism. Tung una, ang silyo sa ilang righteousness is ang sa tawag ani ang tuli nga they are one with God. Mao gani giyang gingon diri and he received the sign of circumcision. So after niya nadawat ang Ginoo, naa siya na receive nga sign of circumcision. A seal niya na siya, a seal of righteousness ni Abraham sa iyahang faith which he had while uncircumcised. So pasabot no, so that might be the father of all who believe without being uncircumcised, that righteousness might be credited to them. So ang seal of circumcision is of the righteousness sa iyang faith
is katong pagpatuli. Tama? So, karon dili jud ka moingon karon nga kailangan jud ka ma-water baptize para maluwas ka. No. Na-water baptize ka o dili, kung magtuo ka sa Ginoo maluwas jud ka. Mao na akong pasabot ani. Napata diha. But ang water baptism, it is a ceremony, it is pagpamatuod, it is a seal nga ikaw jud is naiusa na ka sa Ginoo. Pero dili nato na pwede himuon nga ano uban man gud is nabaptismohan naman ko. O lagi nabaptismohan lagi ka. Nausabay mong batasan. Oh, kanang pangutana. Nabaptismohan naman ko. Pero wala man usab lagi mong batasan. Kay ang water baptism is mura siyag tuli. Ang bread breaking is mura siyag tuli pod nga sa physical nga tuli. Nga moingon ka karon nga kuan nga si tawag ani ang water baptism man gud is ang ginahimo nila mao nay nakaluwas. Mura ra gyapon kag laing reliyon nga ang kandila ray makaluwas. Good works. So, ang water baptism, it is just a seal sa imong righteousness nga ikaw nagdesisyon ka nga may usa na jud ka sa Ginoo. Pero ang kaluwasan, na water baptize man ka o dili, kung nagtuo ka sa Ginoo, gisurrender nimo imong life kay Lord, pasayloon jud kaniya. You will be justified. And mahimo kang right with God, dili ka filthy rags. Once nga gidawat nimo ang Ginoo, gisurrender nimo imong life sa iya, nagtuo ka nga namatay si Jesucristo sa cross and nabanhaw, you will be justified and you will be declared righteous by God. Instant. Amen? So, and the father of circumcision in verse 12, to those who do not only are of the circumcision, but also follow in the steps of the faith of the father Abraham, which he had while uncircumcised. So again, nasulti naman ako ni nga ang promise sa Ginoo nga sa justification sa sin ni Abraham, nahimo siya before na circumcise. Para mahimo pong example sa atoa nga dili nga especially katong mga gahimo og mga ritual. No, gina-emphasize magud po niya ni Paul dire nga ang mga kining mga gahimog ritual ba nga gihimo lang ang mga ritual sa simbahan nga maunay makaluwas. No. So ang pag-justify sa atong mga sala nga as if wala na tay sala, gipapa ni Lord ang imong mga sala, gipasaylo na kasi imong sala. Is pinaagi lang jud sa atong pagtuo kang Kristo. In verse 13, for the promise of Abraham to his descendants that he would be heir of the world was not through the law, but through the righteousness of faith. So kung tanawon ninyo ang promise sa Ginoo kay Abraham diri sa Genesis 15 nga ang iyang descendant mura siya kadaghan og star and like the sand of the seashore, mao nay promise ni God kay Abraham sa Genesis 12 na ang families niya yang ingon dito sa Genesis 12, di ba? All families of the earth will be blessed to him, sa imo. So, kung tanawon ninyo, kani nga promise sa Ginoo is not through the law. Tama? Akong naingon ka ganiya sa inyo nga dili ni ang promise nga gihatag kay Abraham, dili siya through the law kay ang law manggod ni gawa siya through Moses 400 years after Abraham. So, kini nga promise ni Lord nga gihatag kay Abraham, no? Gihatag na ni before pa sa law. So, karon ang mga tao, nag-base manggod sila sa law, sa 10 Commandments ba? So, ana siya, nga ang gina-emphasize din ni Paul, basig nagtuo mo nga kumutuman mo aning law, madawat ninyo ang promise, dili. Wala pa niabot ang law, na ang promise ni Lord kay Abraham. Muna gina-emphasize din ni Paul. So pinaagi sa iyang pagtuo na fulfill kining law ay na fulfill ang promise dili sa law nga gituman ni Abraham, dili sa law nga 10 Commandments. Yang gingon diha, for if those who are of the law are heirs,
faith is made void and the promise is nullified. So kung ang basis lang ang law, so kung ang basis is ang law na ma-accept ang mga Jew, then ang promise is manullify. Tama? Kay, so, mga na ka ba nga? Ang mga Jew manggod is, grabe lang kay sila ka specific dito sa law. Unya, ang ilang ginabasis para dawaton sila sa Ginoo is i-obey ang 10 Commandments. Mo ning gina-break ni Paul sa mga tao ba, katong sa mga Jew. Mo na niya na siya, for the law brings about death. So, unsa may jud ay purpose sa law? Kung anong naaman ang law. O, di ba? Akong giingon sa inyo kagapon, para maipakita ang kahugaw sa toa, ang law nga kita, no, di ba? Nahimo siyang sa amin ang law. And ipakita lang sa toa nga kung ma-align lang ang imong heart sa law, makuan jud ka, ma-destroy jud ka. Ngano man? Yang gyud dia, for the law brings about wrath. But where there is no law, yan na siya diri sa verse 15, there also is no violation. So, para unsa daw ang law? It will bring about wrath, niya na siya diya. Ngano man? Tanan man ta ma-violate. Tanan man taga-violate sa law. Di ba? Imagine nimo ang ika-10 nga commandment kay dili man nato na, di ba, dili man ta ka kuan ana, dili man ta ka obey tanan sa law. Magsigig maning kamot ang tao fulfill sa law, di gyud na nimo fulfill. So mo na nga moabot nga kung na-align nimo ang heart sa law lang, it will bring distraction lang jud sa imuha, ano man di man nimo ma-fulfill. Ano yang ginapasabot diri? For the law brings about wrath in verse 15. But where there is no law, na siya, there is also no violation. Kuya, no? In verse 16, for this reason, it is by faith. So, dili by law. For this reason, yan na siya diha, si Paul, in order that it may be in accordance with the grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. So clear kayo na ang kaluwasan is pinaagi na jud sa toang pagtuo, ma-justify ta sa toang sala, ma-forgive ta sa toang mga sala, pinaagi sa asa, pinaagi sa pagtuo. Maski gikan pa ka sa relihiyoso nga pamilya, maski unsa pa na murag katong akong mo na nga gi-emphasize na daan ni Paul ba kaganiya. Atong mga previous nato nga mga lesson sa lesson 1 unsa to, godless sinner, sa lesson 2 sa chapter 2, religious sinner, kani mga relihiyoso nga mga tao. So ang pag-justify sa to ang mga sala, maski lantaran imong sala og religious kang nga ga-practice ka og ritual, no, katong mga religion karon nga ga-exist nga grabe ang ilang ritual, once na acknowledge nimo si Lord, dawaton nimo nakasala ka, mangayo kag kapasayloan sa imong sala, ma-justify ka, papaon ni Lord ang imong mga sala. Amen. Gikan sa imong pagkatao hantod sa imong present nga situation. Then ang pinaka the best ana, while buhi pa ka, kinasanctify ka ni Lord, para pagkarabot sa panahon, kwaon na ka sa imong lawas, you are pure, limpyo na kaliwat sa Ginoo. Amen. In verse 17, as it is written, a father of many nations have I made you, in the presence of him whom we believe, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. In hope against hope he believed, so that he might become the father of many nations, according to that which has been spoken.
so shall your descendants be. So kung tanawon ninyo, kung makadungog jud ka og promise ni Lord, wala jud kay kuan ana, wala jud kay himuon. Unsay tawag ano nimo para mapulpil ka na nga promise ni Lord. Like kung tanawon nimo, 90 years old naman siguro ni sila, di ba? Sila Sarai, 100 naman, 90 to 100, nakalimot na ko silang mga edad, 90 to 100 na ilang mga edad siguro ani. Wala siguro nagpadako og abs si kwan oy, si kinsa gani ni si Abraham para lang mogawa si Isaac. Ngano man, ang promise ni Lord, si God ang mag-fulfill ana. Once nga na ay promise si Lord, for example, ikaw gitawag man ka karon. Ang promise ni Lord, siya mo fulfill. Ikaw wala jud kay mahimo ana. For example sa inyo pasiron mo, wala jud mo'y mahimo. Kanang wala jud mo'y makuan ba kanang dili ninyo na kaya. Kay ikaw man na. Pero gitawag man ka sa Ginoo, nagtuo man ka sa iya ha. Lord, wala jud ako, dili jud ako ni kaya, dili jud na nimo kaya, tinuod jud nga dili na nimo kaya. Pero nagtuo man ka sa Ginoo sa iyang promise, iyahana nga mo fulfill. Ingon na ang mindset ni Abraham, anak man ta. Father of faith man ka ang Ginoo. So kung ikaw karon magduha-duha jud ka ana, di jud ni kaya, dili jud ako ni kaya. Pero kung ikaw nagtalig ka sa Ginoo, Lord, imuha na jud ni. Ikaw jud magkuan ani. Muna nga kamo tanan, no? Gitawag mo sa Ginoo. Ayaw mo salig sa inyong kaugalingon. Ayaw mo salig sa inyong kuan ba kanang tawag ani intellect. Kay si Lord ang mo fulfill sa imuha, sa iyahang promise sa imuha. Siya mo anoint sa imuha. Siya mo hatag og ability sa imuha. Siya mo hatag og wisdom sa imuha. Siya mo hatag og strength sa imuha. Siya mo hatag og encouragement sa imuha kung ma-down ka. Siya ang mohatag og kanang provision sa imuha para ma-fulfill niya ang iyang promise. Nakuha ninyo? Nga si Abraham, gipromisan ko siya unya, nobinta naman ko. Ano si Abraham? No, like sa mo Oh. Pila ba ya katuig wala may anak? Lord, sao na mo ni 12 na may katuig, nagkuyog wala may anak. Pero nag-trust ko sa Ginoo nga mohatag yun siya anak. Oh, di gitinulan ramig anak. Anak man amo gipangayo. Oh. Di gitinulan ramig anak. Unya, makita nimo ba nga si Lord is so faithful sa iyang promise. Pero, yes, Lord, gusto mi magkaanak. Naningkamot ko kaugalingon nako sa akong gihimo. Ani, naay mga exercise daw para kuan, exercise pud ako. Exercise. Tapos nanapoy mga tambal na pud. Tapos naa ni doktor dito sa Manila, adto pud ming Manila. Unsa gihimo sa doktor? Gihatagan ko og napkin nga nga napkin nga pang babae nya ibutang daw nako sa kuang brief. Anak ko ba? Ano pastor na ko nya magnapkin ko anak ko ba niya kung madisgrasya kog motor ani unya ingon hala si pastor nagnapkin unya kana ganing adtuon ka idadon ka sa ICU o sa emergency nya makita nila nagnapkin unya lain jud kaayo nga mangihi ko nga magtago-tago ka kay na kay napkin murag ingon ana ba unsa man ni bayot ba ni si bayot ba ni si pastor nga ana ba. So naningkamot jud ko jud, naningkamot jud mi jud sa tinuod lang naningkamot jud mi jud. Nagpa-workout mi daghan kay mi gipangimo. Pag-abot di ay sa promise ni Lord. Tawag isulat diri nga Lord kung naa jud kay pagtuo
When you look at God's promise, do not look on what you will accomplish, but look upon God nga who is able to accomplish it. Kung mugunit ka og promise ni Lord, ayaw pag-focus sa imuhang mahimo. Kung dili, mag-focus ka sa iyang himuon sa inyoha ug sa atoa. Ingon ana di mugunit og promise. Kaya ang goal ang kuan man nato is madawat kag promise. Paningkamutan nimo ba? Maningkamot ka. Dili na mao. Ma-credit sa imuha ang promise ni Lord kung dili nga dapat i-credit sa Ginoo. Mao sa amo sige mig paningkamot. Wala na itabo. Pero nag-trust me kay Lord. Unsa man karon paghatag sa amo sa bata. Sige ingon sa mo, sige na ingon namo. Even kanang ingnan siya nga, uy kapugi ra man nimo. Pangutan na ang bata. You're so pogi mo anak ka. Unsa iyang ginatubag? Thank you Lord. Thank you Lord permanently. Na-credit sa Ginoo ang promise. Wala jud mi na credit. Gwapo lagi yung anak. Oh, moingon ra yang mama nga liwat na sa mama, bright no. Dili na siya mao. Sa Ginoo namo tanan ginakredit, gihatag sa Ginoo. Ngano man ingon ana di ay ang promise. Ang promise wala tay i-credit sa tong kaugalingon kung dili i-credit nimo na sa Ginoo tanan. Amen. So it's not what you are able to do, like when God called you. It is the Lord who give you power to serve. He will give you power to i-anoint ka, power to overcome, tanan, no? Mao gani sa amoa, pagtawag sa amoa sa Ginoo, dili jud nila lumba, lalim nga mo para sa amoa, no? Nga gilid mi sa Ginoo to open a church. Dili nila lumoy kanang magkuan ka og kanang mag-lead ka og people niya mag-open ka og church, dili lalim. So unsa man among gigunitan? Ang pulong sa Ginoo. Sumona nga dili mi mabalaka kung naay kauno no wala, dili pod mi mabalaka kung natay pangrinta wala sa apobyo. Dili pod mi mabalaka kung natay pamalit og wala sa apobyo ay sa kanang mga gamit ngano man nag-trust man mi sa Ginoo nga po-provide siya samaan ng mga gamit nato. Kana ka nga ala daghan palagi wala na palit. Last night ay the other night naay ni ani sa balay nangatok dili pa jud nangatok sa gate ay kanang dili didto sa kwan ba di ba usually kung manganhi mo sa balay sa long table mo magpaabot kato siya dili nato sila kauban nga disciple sa balay dili nato siya kauban nga disciple sa church gikan siya sa church sa lain naga-church siya sa Manila. Niya nera sa balay ni sulod pa jud diretso diya sa sala. Niya ako wala ko ikuan ba ko prepare naga-study ko. Niya nadugayan ko kuan nagilis pa ko kadyot kay nado tao. Sus paggawas na ako kay pastor ana siya. Dugay na ako ginaingnan ani. Itunol daw na ako ni gamiton ninyo diya sa simbahan. Niya dili gamay ang iyang gitunol. Dako-dako pud nga amount. Mo to niya ko ba nga grabe jud ka Lord no. Nagas-trust mi sa imuha nga imuha man nga ministry ikaw mag-provide. Mo to nga to gitawag na ako si May ay gihatag ni siya imuha nang ikuan butang diha nga gamiton sa mga kuan kanang asa ba nato gamiton diha sa multimedia ba or sa worship team. Ana ba nga kung sa atoa lang nga mind kanus aka ni mapalit pa. Dagko ba ito ng amount pod? Pero makita nimo ba nga ang Ginoo once nga mag-trust ka sa iya, siya ang mo fulfill, dili kita.
Dili kita sana di ta maningkamot og baligya og kwan. Maningkamot pa ko ibaligya na ako ning motor para mapalit ka na nga kwan dili mao. Paningkamot na ako to. So ma-amaze ka sa Ginoo ba nga siya yung mo provide kani nga ministry. Tingala ka sa inyo ha, manatay challenge na siya buburag kalit sa inyo ha, para di ito sa iyang promise. Oh, that's how the Lord will work. Amen. Then, asa taniundang ganiya. Without becoming weak. Oh, see? Makita ninyo si Abraham sa verse 19. Tungod sa iyang pagtuo, wala jud siya naluya. Imagine nimo. 100 years old na sila, 90 years old or 100 years, dili man siguro sila parehas og kwan og edad. Ganador gyapon si kwan. Ganador gyapon si Abraham. Nya ako gani nga 47 murag mo aksyon na usahay kaluya, pero si Abraham kuyaw without becoming weak. Asa ka ana? Asa siya gakuha sa iyang strength sa promise sa Ginoo. Mas why ikaw dili ka maluya kung nakay gugunitan nga promise ni Lord. Amen. Makapastrengthen di ay sa tuwa kami pod. Kung dili lang siguro may gagunit sa promise ni Lord, no, naluya na mi ato kay pila gud mi katuig nga wala mi kauban sa balay. Nami mga kauban o mga kwan pod buutan, pero lahi pod kung nami kauban nga bata, may ana ba? Pero wala jud mi nagkuan nato, wala mi nagpatinag, nagpadayon mi sa buluhaton sa Ginoo. Ikaw may mo provide ana Lord, nangita jud ang Ginoo og way. Oh. Nangita siya og way ngano man iya man ang promise. Same pod sa amo wala mi nahimong weak. Mamayang gingon diri in verse 19, without becoming weak in the faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old. 100 years old na gud si Kwan, si Abraham. And Sarah 90. Oh, hindi si Sarah isulat din ako diri. And naglibog lang ko kinsay 90 kinsay 100. Si Abraham diri na 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Ito no, 90 na gud. Sa ato pa deadness of Sarah's womb. So luya-luya na jud ang iyang tiyan. Pero nagtuo jud siya sa Ginoo. Wala jud sila naluya. So dili jud na makapaluya sa imuha kung naay promise si Lord. Yet he did not waver through unbelief regarding the promises of God. So wala jud siya nagwaver. So kung naa ka karon sa situation nga lisod kay imong kinabuhi, naay ka ng mga situation sa imong life nga mura ka give upon na ka, just stick on sa promises ni Lord sa imong life. Ngano man maoy makapastrengthen sa imuha. Ang problema kung wa kay gigunitan nga promises ni Lord sa imuhang kinabuhi, mao nay makapaluya sa imuha. Na kay ginapangayo unya wala na tubag. Nya wala man kay promise. Nga gigunitan magtingala ka, luya na ka ngano man. Wala man kay word nga gigunitan sa Ginoo. Then verse 20, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. No? In verse 21, being fully persuaded that God had power to do. Grabe siya ka-convince ba si Abraham nga ang Ginoo na ay power para himuon niya what he has promised. Powerful kay ni nga word ba sa 21. Being fully persuaded that God had power. Kana jud dapat no nga naa jud kay kuan ba?
kanang convinced jud ka ba nga ang Ginoo has the power nga bag-ohon ka. Mao na nga kung gidawat na nimo ang Ginoo, ni-surrender ka sa imong life kay Lord, convinced ka dapat nga bag-ohon ka sa Ginoo. Amen. Then i-align nimo ang imong faith sa iya ha. O di mag-start na ka na. O hinahingnan pud to akong kauban diri nga ayaw nagtambay dito sa tindahan nga naman. Bitaw no. Kusog kay ka man ni garilyo. Unya mutambay ka sa tindahan. So murag dili jud na ma-align sa imong faith. Ngano man naa may sigarilyo tindahan. Na kay pagtuo. Unya kusog man pug ka mapil-apil sa imong mga palahubog nga kauban ug mga adik nga pag-uban, ikaw pa yung manulong sa imong mga kusog mo suyop nga kauban o kusog mo inom nga kauban nimo, wala jud na align imong faith. Amen? Sa imong pagtuo. So, makita jud nato ang clearest definition sa faith, no? Na kung para sa ato kay Abraham, murag hopeless na pud sila kay 100 years old ug 90 years old. Murag wa naman ay pag-asa. But still, naajay pag-asa. Amen. Ngano man naigigunitan, nay nagtuo. Nagtuo si Abraham nga ma-fulfill ni God ang iyang promises. Then kanang iyang pagtuo naka-strengthen sa iya. So, when you see your condition, wala di hope. Tinuod. Kung magtanaw lang ka sa imuang kondisyon, nga adik ka, nga wala kay kwarta, nga hopeless kay, mahimo lang kang hopeless. Kung magtanaw jud ka sa imuhang kondisyon. Pero kung magtanaw ka sa promise ni Lord, na hope. Asa ka karon? Sa imuhang present nga condition o sa promise ni Lord? Oh. Kanara man na. If you have faith, don't look on your ability, capability. Just look on God's promise. When you look at God's promise, you won't be shaken or dili jud ka matarog. O gani gingon diya, he grew strong in faith. Kuyawa, no? He was strengthened in his faith and give glory to God in verse 20. Mo na nga imo ang ikuan jud nga Lord, gi-promise nimo ni, do it. Kana jud. Kau nag-promise Lord nga you will never leave me nor forsake me. Do it. Lord, ikaw nagsulti that you will provide all our needs according to your richness. Do it. Ikaw may nag-promise, anak. Oh. Nood. Grabe no, sa amo makita jud namo bang ang promise ni Lord ba? Sama gud ani among balay. Wala ko na ning kamot og pila ka tuig para mapalit namo ning balay. Ang Ginoo ra joy ni bukbo sa kuha ani nga balay. Na ay nanawag dinhi nga gusto mo palit sa property ani nga na. Then gihatag ra jud sa Ginoo ni nga balay. Wala jud ko'y makredit sa akong sarili. Ni even sa akong nahuman. Mao na gaingon gani ko sa uban nga, dili jud assurance nga nimong nahuman i-bless ka ni Lord. Nahuman man ka og wala, kung promise ni Lord, promise na niya, na kay nahuman o wala. Unsa lang ang ato ang diferensya? Pagtuo. Haba mo diha? Makita man ninyo ang mga kauban ninyo diri. Nay uban, wala man nahuman og high school, nauban og college. Gi-bless man lagi sila ni Lord.
sa ilahang mga needs. So unsa may basis ni Lord sa pag-bless sa imo pagtuo dili sa nahuman. Pero wala ko nag-encourage sa inyo nga di mo mohuman og eskwela. Ang ako alang is once nga nakagigunitan nga promise ni Lord, tuhan nimo. Pero dili na siya smooth, na jud kay agian. Pero ang sa imuhang gipang agian, ang maka-strengthen sa imo is imuhang faith sa promise ni Lord. Klaro? Naba mo diha? Nya karon kung naamoy ginago throne sa man ni Lord, dugay-dugay na lagi ni kuan Lord. Para sa aton ningon ko sa kuan, sa akong kauban diri sa balay. Tanawa, anak ko siya. Na-promise si Lord nga maayo sa imo anak ko siya. Mao na siya nga wala pa ka gihatagan og milyon karon, anak ko siya. Kay ngano man, dili kaniya gusto mapasubo. Gi-process pa kaniya. Imagine nimo, pila lang kalibo imong nadawat, ni kumpra na kag shabu. Unsa na lang ka kung milyon ang imong nadawat? Sako-sako na imong gikumpra siguro niabwa na imong mataron ba? Anak ko siya, kanang mo magubba jud imong kinabuhi. Mao na karon nga naa kay proseso. Duha man ni sila karon diri nga mga palangga nako. Ano? Nabay katulo pa di ay. Usa madungagan pa ni kaupat. Nakaingon lagi ko. Mato nga, anak ko ba nga? Na-plan si Lord sa imo na nakikipang-agian karon. Ayaw jud mo waver sa inyong faith. Gunit mo sa promise ni Lord. Gunit jud mo sa promise ni Lord. Nga naman. Dili bakakon ang Ginoo. Mao tong akong giingon sa inyo sa chapter 3 sa mga religious sinner or godless sinner. Ang word ni God mutuo ka o sa dili. As is ang word ni God. Dili jud na nimo pwede bag-on. Tinuod ang Ginoo. Amen. Naba mo diya? So, yang gyud diya 22. Being fully persuaded sa verse 1 that God had power to do what He promised. Grabe, convinced kaayo si Abraham nga ang i-promise ni Lord na siya power to fulfill it. Pag-abot diri sa 23 at 22, therefore it was also credited to him as righteousness. Romans 4:22. Verse 23, now, not for his sake only was it written that it was credited to him, but for our sake also. Dili lang si Abraham nga pinaagi siyang pagtuo, na credit sa iya ang righteousness, but sa ato apod. Oh. Ma-right with ta sa Ginoo kung natay pagtuo sa iyang anak nga si Jesucristo. Amen. Not now for his sake only was written that is credited to him. In verse 24, but for our sake, to whom it will be credited as to those who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. He who was delivered over because of our transgression and was raised because of our justification. So kung tanawon nimo, ang nag-raise kang Jesus Christ from the dead is si God, Papa. Tama? Muna iyang ginapasabot tiri. Kung tanawon ninyo, si Jesus Christ is dead, helpless. Wala siya mahimo sa iyang sarili. Dead. Kinsay nag-raise up sa iya? Ang amahan. Tama? Si Abraham, dead. Si Sarah, dead. Pasabot nga hopeless na po sila. Wala na chance nga magkaanak pa sila. Tama? Pero kinsa man ang nag-raise sa ila, si God. Tama? Unya karon, kita pod,
kita tanan nga spiritually dead ang makahatag or makapabanhaw sa atoa is ang Ginoo ra jud. Amen. Dili sa sarili nato paningkamot. Unsa ang key? Mamatay ta dapat pasabot nga mo humble down ka dapat sa Ginoo. Dead, Lord, I cannot do anything para mapasaylo akong mga sala. Mangayo kog pasaylo, kailangan ako og tabang nimo. Ako takang gidawat na akong Ginoo manluluwas, then God will raise you up instantly. Ma-align kag balik sa iya, ma-justify ka sa imong sala. Ang righteousness ma-credit sa imo pasabot nga ma-align ka karon sa Ginoo. Dili na ka filthy rags nga magsigir kag paningkamot para makuha nimong standard sa Ginoo. You will be the right in the eyes of God. Ma-align ka ba? Mahimo kang matinud-anon, righteous, matinud-anon sa mata sa Ginoo. So again, it is the dead or helpless person nga mangayo og tabang sa Ginoo, dili katong self-righteous sama atong mga Pariseo ang i-restore balik sa Ginoo. Ang mahimong righteous, ma-justify, maluwas, ma-forgive. Dili katong mga murag Pariseo. Kung dili katong mga humble, sama ninyo, sama nako nga Lord, tabang, pasaylo ako sa akong mga sala, dili na ako kaya luwason akong kaugalingon, akong itugyan akong kinabuhi sa imo, have your way, let your will be done. Then, instantly, you will become right with God. Amen? So, mag-amputa. Langitong Amahan, salamat sa imong pulong. Thank you, Lord, kay pinaagi di ay sa among pagtuo diha kanimo Ginoo. Kami ma-justify, may maming righteous in your eyes, mapasaylo mi sa among mga sala. Lord, and ma-purify mi Ginoo sa among mga sala. Salamat sa imong word nga ang imuhang pagpasaylo nga mahimo uming righteous dili lang di ay Lord sa mga nakaila sa imuha, but Lord kining mga wala pud nakaila sa imuha, available ni imong grasya. Free man ni Lord. It is by grace, Lord, that we have been saved through faith diha sa imong anak nga si Jesucristo. Salamat ani nga word nimo Lord, nga dili di mi maning kamot para mi maluwas. But Lord, after di ay minimo na pasaylo, pinagi sa mong pagtuo, diha na magsugod nga ma-align amo ang ginahimo nga maayo in accordance sa among pagtuo sa imuha. And Lord, help us nga dili mi maluya ug mugunit jud mi pirmi sa imong promises sa among kinabuhi. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Mayong buntag sa tanan. Kisay mo share?